Mga kapatid, pagdating sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon, huwag nating ugaliin yung makipag-argumento, makipagtalo, at makipagdebate sa ibang tao. Hindi naman natin ikagagaling yun. Higit sa lahat, we are always striving into perfection. May mga bagay pa rin tayong hindi nalalaman pagdating sa salita ng Diyos. Higit sa lahat, sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon, hindi lahat ng tao mapiplease natin. Hindi lahat ng taong babahagian natin mapapaniwala natin agad-agad. Hindi lahat ng tao pakikinggan tayo. Darating at darating sa point na once na nagbabahagi tayo ng salita, hindi lahat nakikinig. Hindi lahat ay intensyon na pakinggan yung mga sinasabi natin. Nais ko lang pong ipaalala sa bawat isa. Kung magbabahagi tayo ng salita ng Diyos, ang intensyon sana natin is yung makapag-win ng kaluluwa at hindi makasira ng kaluluwa. Hindi makasira ng buhay ng ibang tao. Hindi makasira ng pananampalataya na dapat maitatanim natin sa tao. Yun lamang ay paalala sa bawat isa. Because it is biblical, according to the book of 2 Timothy chapter 2, verse 23 up to 26, and I want you to read. The Bible says, "But foolish and unlearned questions avoid, knowing that they do gender stripes. And the servant of the Lord must not strive or argue, but be gentle unto all men, apt to teach, patient, in meekness, instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth, and that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him and his will." Well, lagi nating tatandaan sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, walang gumagaling. Ang nais ko lang pong sabihin sa bawat isa, lahat tayo is dapat patuloy at patuloy na nag-aaral ng salita ng Panginoon, hindi para manira ng pananampalataya ng ibang tao, at kundi para mas maintindihan pa natin ang mensaheng nais ipahiwatig ng salita ng Diyos para sa atin.